Hello mga kabagis, good afternoon. Pag-uusapan tayo ngayong hapon itong topic na para sa akin napaka-importante kasi na discover ko na kapag ka maabot natin yung 4 or almost 5 months na fatteners na pagpapakain natin sa ating mga baboy mga kabagis, napakaganda ng resulta. So, i-explain ko sa inyo kung bakit at meron tayong ipapakita sa inyong mga short video nung isa nating baboy na umabot sa almost 5 months at ano yung kilo na naabot natin doon. I-explain natin maya mga kabagis. And if this is your first time here in my channel, make sure to subscribe. I-subscribe na yan. You hit the notification bell para updated tayo mga kabagis every time na may upload na gagaya nito. Just keep on watching. Ato sodya. Oh, sige, agtutong. Ang inyong ginhawaan. Saan ko diyo? Ano? Kabiyaan ba? Ano? Ano ba? Balik mo sa to klase tayo. O give na nga kuya. Asa di kagikan nyo ni wala namang kita nimo. Grabe. Tuig sa daw nagkita. Mga kabagis, nakita nyo na yung video. Yung video na yon, i-explain ko sa inyo is isa yun sa mga ginagawa natin na guilt. Kasi kung mapansin niyo yung mga previous videos ko, dalawa sila yung pinaplano natin na gawing inahin, no, yung guilt na yon. It so happen yung isa kasi is napansin ko nung almost 5 months na nga siya is hindi na masyadong kumakain. And then pangalawa, palagi siyang mayroong problema sa kanyang paa na parang kumbaga mayroong sugat doon sa ilalim na pangit yung kanyang paglalakad at ayaw ko naman na maging buntis or magbuntis siya na ganun yung kanyang situation. So ginawa natin mga kabagis, kinatay na lang natin, binenta natin sa edad na 4 months and 2 weeks. 4 months and 3 weeks na yata yun kasi katapusan ng June. Ngayon ko lang na-upload kasi nga ngayon ko lang napansin na or naalala na mayroon pala akong na-capture na video dahil tungkol dito. Kasi may mga nagtatanong sa atin no, kung ano yung maganda, 3 months, 4 months ba. So kung matry nating ma-prolong mga kabagis, no, and mayroon tayong budget para doon sa feeds natin, sabihin na lang natin kung hindi natin kaya yung 8, 5, kahit 2 or 3, i-observe lang natin, magawa tayo, mag-experiment tayo. So nangyari niyan is ganito. Nung ibinenta ko na, so tumimbang siya ng karkas, yung rasyon, yung meaning wala na yung laman loob, tinanggal na. Tumimbang siya mga kabagis ng 100, if not mistaken, 115, yeah, 115, 116, ganon. Yung kabuang kilo niya, yung rasyon na, yung wala na yung laman loob. So ibig sabihin yan, mag-add tayo ng another 10 or 15, mga almost 130 kilos yon sa live weight niya. Imagine ninyo, in the span of 4 months and 3 weeks nating pinapakain. So maganda talaga siya, and at that time na nakuha siya ng 170 per kilo. So kayo na lang mag-multiply kung magkano yung inabot. So kulang-kulang mga 20,000 sa isang baboy. So napakaganda. So kaya nga naggawan ko ng video ito at nag-vlog ako tungkol dito kasi gusto kong ipaabot sa lahat na yung ating mga alagang baboy, once tumungtong na yan sa 3 months o kahit 2 months, mas malaki na yung daily gain niya when it comes to sa kanyang timbang. So the moment na mag-reach yan ng 3 months, 4 months, that's the time mga kabagis na dadami din yung kanyang konsumo na feeds. Totoo yan, kaya mabigat sa bulsa at mahirap kung wala tayong ganong budget, no, sa pagpakain. Pero ang advantage naman dyan is
lalaki at lalaki yung ating alaga at bibigat ito ng bibigat dahil nga sa daily gain niya. Daily, imagine niyo yan. Posible siyang mag-gain ng everyday, mag-gain siya ng timbang at lumalaki siya everyday. So kaya natawa ako at napansin ko na maganda pala. So kung kaya naman natin ipaabot sa ganung gulang before din sila i-dispose, then make sure mga kabagis, pagtiyagaan natin, no? Kung kaya naman. Pero kung hindi, then that's the time na pwede natin siyang ibenta ng exactly 3 months, no? 3 months and 1 week, 3 months and 2 weeks. Pero you gonna be mag-expect kayo na hindi ganoon kalaki at hindi ganoon kabigat yung ating come up na mga fatteners with that age. So yun lang, ipinaabot ko sa inyo na mas maganda talaga na tamang gulang, kasi yun yung pinaka standard noon. Ngayon na lang siguro nagkaroon ng twist, no, when it comes to fattenings, na in a span of 2 months mahigit, no, wala pang 3 months ibinebenta na. It is because of the idea na gusto nilang hindi malugi sa kanilang feeds, and at the same time they want to come up with more fatteners na in a short period of time. Kasi iniisip nila kapag ganun 2 months mabenta mo na tapos may konting kita na, so why not doing it in a every 2 months? Alam mo yun, yung every 2 months ka mag-alaga, every 2 months ka mag-dispose. So mas mabilis siya compared sa 4 months. But knowing that kaya palang umabot ng ganung timbang yung 4 months to almost 5 months ating pag-aalaga ng baboy, and then hindi naman tayo ganun karami ng pondo, no, na every 2 months pwede tayong mag-execute at magbili ng mga biik. So maganda yun sa atin ng mga backyard farming, yung mga small farmers, no, yung maliit lang yung kaya nating palabas when it comes to puhunan, no, sa ating pag-aalaga ng baboy. So I hope mayroon tayong nakuha this afternoon mga kabagis regarding that, kasi napaka-importante na alam natin yun. Imagine niyo sa isang baboy lang, in a span of 4 months and 3 weeks, nakaabot tayo ng almost 20k, nasa 19, if I'm not mistaken, nasa 19,000 something yung kabuuan kasi cash yung pagbayad ng binili din natin ng mga pangangailangan sa kulang-kulang na feeds, no? Ibinili din natin. Hawa mo da, Sid. So yun yung natin mga kabagis. So para sa akin 3k yung biik, sabihin na natin na i-minus natin yun, tapos in a span of 4 months mahigit, tinatansya ko lang, no, nasa mga 4 or nasa mga 5 sacks yung naubos niya, no, 5, sabihin natin 5 sacks, tapos nasa mga 1,200 yung bawat sako. So nasa mga 6,000. Sabihin na lang natin i-round up natin ng 7,000 yung nagastos natin doon sa mismong sa mismong feeds niya, kasi matagal-tagal din yung almost 5 months na pakain Then i-add natin dun sa 3,000 na puhunan, sabihin natin kulang-kulang 10,000 yung expenses lahat-lahat. So mayroon kang 9,000 sa isang baboy. Or minus natin sa may mga vitamins nila, purga. So sabihin natin 8,000 in a span of 4 and 3 weeks time. Hindi na masama mga kabagis, no? Tapos kung sabihin natin mayroon kang 8 or 10 ganun, so nasa mga 80,000 in kabuuan kung 10 ganun, no? So maganda siya para sa akin, kasi kitang-kita mo yung profit mo compared sa 3 months lang na maliit lang talaga yung lumabas doon as your profit. Pero mas mabilis yung pag-dispose, mas marami yung pagkakataon na yun din yung advantage doon sa 3 months na ibenta mo na, kasi or 2 months mahigit ibenta mo na, kasi kumbaga doble compared doon sa almost 5 months na ganun din yung kita. Parang kung
logically speaking, parang almost the same lang, no? But the thing there is that isang baboy lang yung ilagaan mo, tapos nag-come up ka ng ganong profit. Compare doon sa mabilisan, parang 2 beses ka nag-alaga in that short, or in that period of time. Nakuha mo yung logic doon, mga kabagyo. So para sa akin, mas risky kasi yung every 2 months or 3 months na mayroon na namang bagong biik, alagaan mo naman, alam mo naman yung stage doon sa pag-alaga ng bagong biik. So may mga cases na pwede silang magkasakit, pwede silang mamatay, no, kung hindi natin maagapan kaagad yung mga sakit o magamot. So yun yung problem sa mabilisan, no, kasi in that period of time 2 beses ka mag-alaga, so 2 beses ka rin doon sa mga biik stage ng baboy mo, compared na isang bagsakan lang, isang pakain, isang pag-alaga mo sa biik, tapos in a span of 4 to 5 months, ganun din yung possible na kita mo sa pangalawang beses mong pag-alaga. Alam mo yon, yung logic. So dun din yung logic ko. So para sa akin is mas maganda yon na ganun yung setup natin, na paabutin na lang natin ng 4 to 5 months kung kaya. Pero kung hindi na kaya, then kayo na maghusga, kayo na magdesisyon dyan. Hindi ko na yan hawak, no? So yun lang yung yun lang yung gusto kong i-explain dito. At napakaganda na makita mo na mayroon lumalabas talaga na profit mo in that period of time, no? 4 to 5 months. So yun lang yung gusto kong i-explain. And regarding naman sa ating mga baboy ngayon, pakita ko sa inyo. So regarding naman sa ating mga fatteners ngayon, mga kabagis, 2 months na yan ngayon. Bukas pa pala, pero technically 2 months nito sila. So ito, imagine ninyo, ito yung kanilang muka in 2 months. Then you're gonna have to add another 2 months mahigit na naman before natin sila i-dispose. So napaka laki ng potential dito, mga kabagis, na ma-reach din natin yung 100 plus kilos in 4 to 5 months. So yun din yung goal natin dyan, mga kabagis, no? Sa ito, kahit kahit mag-iwan lang ako ng 3 na paabutin kong 4 to 5 months, then the rest, yung 5, i-dispose natin in 3 months and 2 weeks time, para mayroon tayong pambuffer sa kanilang feeds, kasi importante din yun na hindi tayo maubusan sa feeds. So yun. Alright, so thank you so much, mga kabagis. Ito na sila.